Nakatutok na po ang buong puwersa ng GMA Integrated News sa mga pinakasariwang balita sa bisperas ng traslasyon ng itim na Nazareno. Mula naman dito sa Quirino Grandstand, live kong ihahatid ang sitwasyon ng mga deboto sa isinasagawang pahalik dito. At dito nga sa Quirino Grandstand, unti-unti na muling dumarami yung nakapila para dito nga sa pahilik sa itim na Nazareno. Kanina umaga ay medyo nawala na yung pila, bagamat marami na yung grupo-grupong nagdadatingan. Sa haba ng inilatag na pila ng mga organizer ng pahalik, maa-accommodate pa yung malaking bulto ng mga deboto na magtutungo rito para nga sa pahalik. Isa sa mga dinatnan natin dito yung grupo ng mga bikers mula sa Loreto sa Sampaloc, Maynila. Halos lahat sa kanila mga retirado na kaya araw-araw halos nagbabike sila. At ngayong pahalik 2024, sinadya raw nilang magtungo dito sa Quirino Grandstand ng maaga para maiwasan ang inaasahang bulto ng mga deboto mamayang hapon. Isa sa kanilang pinaka-senior na miyembro, si Lolo Leandro, na pinanatili ang magandang kalusugan sa pamamagitan ng pagbabike at pagiging deboto ng Poong Itim na Nazareno. Deboto rin po ba kayo? Bata pa ako noon eh. Halos 13 pa lang siguro ako, 15. Nung buhay pa tatay ko. Ilang taon na ho kayo ngayon? 73. Wow. Kaya tuwing Nazareno, sumasama ako dyan. Minsan parada muna, tas prosesyon. Meron kasi kami Nazareno sa Loreto. Sa edad na 73 po, mukhang malusog pa. Wala pang mga... Oo, wala pang dinaramdaman sakit. Pero kahit pa paano, nagpapatingin din. Maraming deboto ng Itim na Nazareno ang piniling manatili na rito sa Quirino Grandstand hanggang sa traslasyon bukas. Balitang hatid ni Nico Wahe. Kanya-kanyang latag, kanya-kanyang pwesto. Ganyan namin inabutan ng maraming deboto ng Poong Itim na Nazareno na piniling manatili at dito na matulog sa mga bangketa malapit sa Quirino Grandstand. Dito na raw sila maghihintay hanggang idaos ang traslasyon bukas. Si Marby, bit-bit ang buong pamilya. Tatay, nanay, asawa at anak. Ganyan daw nila kamahal ang Itim na Nazareno. Taon-taon po talaga, umaga po talaga, napapaaga po talaga kami pagpunta dito, sir. Kasi nga po, gusto namin na mapahaba yung stay namin dito kasi dito po kami masaya eh. Maliit na bagay raw ito sa daming kahilingan nila ang tinupad ng Nazareno. Yung mama ko po kasi, dati po, sobrang payat niya. Tapos hinihiling ko po sa kanya na sana gumaling siya kasi nga po may diabetes po siya. Ngayon po, naging okay naman po yung mama ko, tumaba na po siya. Hiling din niya ngayon ang paggaling ng tatay niya na may kondisyon sa prostate. Dati-rati hanggang wish lang daw si Marby na makasama ang buong pamilya sa pamamanata sa Nazareno. Pero ngayon, heto at natupad na. Namamagitan po talaga si Nazareno sa amin po. Tsaka yung maayos po namin pagsasama. Hanggang kailan mo siya balak samahan? Hanggang dulo po. Tuloy-tuloy naman ang dagsa ng mga deboto para sa pahalik. Pero kagabi hanggang kaninang madaling araw, tanging paghawak at pagpunas lang ng tela ang pinapayagan at bawal ang paghalik para masigurong ligtas pa rin mula sa COVID-19. Isa sa mga pumila sa papugay ay si Jason. Bitbit niya ang 10 puting tuwalya na ipinunas niya sa poon. Ganito po karami to kasi unang-una sa lahat, ito rin po yung number ng tao na nakatulong sa amin. Ayon kay Jason, 12 taon siyang naghintay para matupad ang kanyang hiling. Hiningi namin kay Nazareno yung pag-guide sa career namin. So recently, November 2023, nakapasa kami sa board exams after 12 years na pag-aantay. 12 years bago kami naging nurse and hopefully career change in the future. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa ibang balita, isang bata at isang lola ang nasawi sa magkahiwalay na sunog sa Pagadian City at San Mateo, Isabela. Balitang hatid ni James Agustin. Patay ang isang babaeng senior citizen sa San Mateo, Isabela matapos matrap sa nasusunog nilang bahay. Base sa kwento ng mga apo ng biktima, natutulog ang 77 taong gulang na si Lola Saturnina Guray sa kanyang kwarto nang sumiklab ang apoy sa katabing kusina. Mabilis daw na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang bahay. Patuloy na inaalam ng Bureau of Fire Protection San Mateo ang posibleng sanhi ng apoy.
3 taong gulang na batang lalaki naman ang nasawi sa sunog sa barangay Dumagok, Pagadian City. Ayon sa mga otoridad, natutulog ang biktimang si James Zion Rosales sa kanilang kwarto nang magkasunog sa katabing bahay. Kumaripas ang takbo paalis ang kanyang tiyahing kasama ang bunsong kapatid. Naiwan sa kwarto si James. Sinubukan daw balikan ang tiyahin ng bata pero nabigo siya dahil sa laki ng apoy. Humigit kumulang 10 bahay ang nadamay sa sunog. Patuloy ang imbestigasyon sa pinagmulan ng apoy. Sa Malanga, Zamboanga, Sibugay, nasa 15 bahay ang nasunog sa barangay Poblasyon. Umakyat sa ikalawang alarma ang sunog bago tuluyang naapula. Ayon sa BFP, walang naisalbang gamit ang mga nasunugang residente. Patuloy pang inaalam ang kabuuang pinsala at ang dahilan ng sunog. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hihilingin ng MMDA sa Land Transportation Office na bawian ng lisensya at kasuhan ang driver ng kotse na nakabangga sa enforcer na sumita po sa kanya sa EDSA busway sa Quezon City. Nagalusan at nabugbog kasi ang balikat ng MMDA Traffic Auxiliary na si Jefferson Villaruel kahapon ng madaling araw. Wasak din po ang bumper ng kotseng minamaneho ng driver na si Mark Anthony Bagtas. Ayon sa investigasyon ng MMDA, sinita ni Villaruel si Bagtas matapos mapansing pumasok ang kotse niya sa EDSA busway. Sumunod naman si Bagtas pero pumasok ulit siya sa EDSA busway. Para pigilan ng kotse, inunahan ito ni Villaruel. Doon na raw napakapig si Bagtas saka tumama sa concrete barriers at sa motorsiklo ni Villaruel. Napag-alaman din ng MMDA na nakainom si Bagtas na inamin niya. Pero itinanggi niyang pumasok siya sa EDSA busway. Wala namang nasaktan sa mga sakay ni Bagtas. Nagkasundo na rin daw sina Villaruel at Bagtas. Mahigit 1.5 kilo ng hinihinalang shabu ang natuklasan sa kusina ng isang dating kainan sa NAIA Terminal 1. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, aabot sa halos 11.5 million pesos ang halaga ng umano'y shabu. Nakalublob yun sa grease trap na natuklasan ng mga construction worker habang ginigiba ang lugar kahapon. Nangitim na ang mga pakete ng umano'y droga dahil matagal nang nakatago. Hahanapin ng mga otoridad ang may-ari ng nasabing kainan na nagsara noong COVID-19 pandemic pa. Sabi naman ng Manila International Airport Authority, kumakala pa sila ng impormasyon tungkol sa mga natuklasang pakete. Abiso po sa ating mga motorista, magtataas ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Sa anunsyo ng Shell, Sea Oil at Clean Fuel, may dagdag na 10 centavos kada litro sa diesel at gasolina. Matapos po yan ang rollback noong nakaraang linggo. May parehong price hike din sa kerosene ang Shell at Sea Oil. Wala pang anunsyo ang ibang oil companies. Mahigpit din na seguridad na ipinatutupad sa Quiapo Church hanggang sa pagbabalik doon ng itim na Nazareno. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sa magdamag, patuloy na tinitiyak ng pulisya ang perimeter security ng Quiapo Church. Ngayong bisperas ng Traslasyon 2024, sinisiguro ng mga otoridad na selyado ang paligid ng simbahan. Hindi basta-basta makakapasok sa kung saan lang. Isa lang ang entrance at iisa rin ang exit dito sa Villalobos Street. Sa unang pagkakataon ay may ganitong mga kagamitan bago makapasok sa simbahan ng Quiapo. May mobile trailer na may X-ray scanner, kaya dapat transparent yung inyong mga dala para hindi maabala. Meron din ganito, metal detector, pagpapaigting ng seguridad. Asahan din na medyo mahaba yung pila bago kayo tuluyang makapasok sa loob ng simbahan. Sa tansya ng pulisya, mahigit 1,000 lang ang kapasidad. Ibig sabihin, hindi lahat makakapasok kaagad. Posibleng mahigit sa 1 o 2 oras ang hintayin para lang makapagsimba at makapakinig ng misa sa loob ng simbahan. Para maibsan ang people density at foot traffic, maglalagay ang pamunuan ng simbahan ng mga LED screen sa palibot ng simbahan tulad sa Quezon Boulevard, Quinta Market at Carriedo para mas marami ang makapagsimba kahit di makapasok sa mismong simbahan. Napaka-importante kasi hindi naman natin inaalis na marami pa rin pwedeng magtangkang mangyari o magtangka ng pangit na pwedeng mangyari o insidente. So ito para maiwasan natin, pinag-iingatan na natin o pinaiigting natin ang seguridad. Wala mang misa, bukas ang Quiapo Church kahit madaling araw.
Kaya ilang mga deboto pinili ng mamanata at manalangin kanina sa itim na Nazareno habang kakaunti pa ang tao. Para hindi na kami maano ng maraming tao sa pila kasi ang haba tapos ang init. Tapos si ma'am may edad na rin. Kaya we decided na maaga na lang muna kami. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pagdagsa ng mga deboto ngayong araw, todo ang paghahanda ng emergency services na nakapwesto sa harap ng Quirino Grandstand para sa anumang emergency. Isa lang itong MMDA sa mga emergency services na nandito ngayon sa Quirino Grandstand. Nakaabang dito gamit yung kanilang mga bagong mga wheelchair. Nag-aabang sila rito para sa anumang mga emergency. Nandito tayo ngayon, makakausap natin si Sir Edward, ang head ng road emergency ng MMDA. Kumusta po ngayon? Ano po yung mga cases na natugunan nyo so far? Good morning po. Actually, sa ngayon po, meron na ho kami 21 medical cases lang at saka 5 trauma case. Yung medical case naman po natin is more on nagpapa-BP check-up. Ito yung mga ibang nahihilo pag during pila sa pahalik. Tapos yung trauma case namin, ito yung mga natusok yung kanilang paa ng stick habang pumipila dito sa pahalik natin. Tapos yung iba naman, nadapa sa labas pero dito pa rin dinadala sa first aid station natin. Ano po in-expect nyo habang nagpo-progress itong araw? Mainit na mamaya. Sana nga ganito lang yung natin, yung estado ng weather natin kasi medyo nakikisama naman pero in-expect natin hanggang mamayang hapon po, hanggang maggabi, dadami po ito. Ano pong bilin nyo sa mga papunta pa lang dito? Para dun po sa mga nagnanais pumunta dito, lalo na sa mga nagtitake ng maintenance, sana sa bahay pa lang nakainom na sila ng mga gamot nila para bago sila magpila, siguradong hindi sila gugutumin, mahihilo. Tapos be sure na wag na lang sana magsama ng mga may karamdaman. Yung mga PWD natin, sana magdasal na lang sa mga bahay. Abiso pong muli, walang pasok o special non-working day sa lungsod ng Maynila bukas, January 9. Idineklara yan ng Malacanang para bigyang daan ang traslasyon ng itim na Nazareno. Kaugnay rin yan, isasara ilang kalsada simula alas 9 ng gabi mamaya hanggang bukas. Kabilang dyan ang bahagi ng Bonifacio Drive, Katigbak at South Drive, Ross Boulevard, P. Burgos Avenue, Finance Road, Maria Orosa Street, Taft Avenue, Romualdez Street, Ayala Avenue, C. Palanca Street, P. Casal Street, Legarda Street, Quezon Boulevard at Espanya Boulevard. Pinapaalalahanan ng mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Mula bata hanggang matanda ang nakapila sa Quirino Grandstand para sa pahalik ng itim na Nazareno. Ang ilan sa kanilang kwento sa ulat on the spot ni Jonathan Andal. Jonathan? Nasa Naga City mamaya na gagawin ang bersyon doon ng traslasyon ng itim na Nazareno. May ulat on the spot si Chris Novelo ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Chris? Prosesyon ng itim na Nazareno ngayong hapon. Chris? Pasado alas 8 kagabi isinagawa ang pagbibihis sa imahe ng itim na Nazareno sa Holy Cross Parish sa Barangay Tabuco. Ito'y bahagi ng paghahanda para sa isasagawang traslasyon at replika prosesyon mamayang alas 6:30 ng hapon. Mula sa Holy Cross Parish, ililipat ang imahen sa Plaza Quezon kung saan mananatili ito hanggang bukas ng hapon, Enero 9. Magkakaroon din ng misa at pahalik sa imahen. Pansamantala namang isasara ang mga pangunahing kalsada sa lungsod na dadaanan ng traslasyon. Maliban sa mga pulis, Rafi, may mga force multiplier din na nakadeploy para matiyak ang seguridad ng mga deboto. Bukas ng hapon, pagkatapos ng sunod-sunod na misa sa Plaza Quezon, isasagawa naman ang Pontifical Foot Procession o ang pagbabalik ng imahen mula sa Plaza Quezon patungo sa Holy Cross Parish. Rafi, dahil nga maluwag na ang restrictions ngayong taon, inaasahan na ng Simbahang Katolika na dadagsa ang maraming deboto sa gagawing traslasyon procession mamayang hapon. Rafi. Maraming salamat Chris Novelo ng GMA Bicol. Eto na ang mabibilis na balita.
Inararo ng isang SUV ang ilang barrier sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kaninang madaling araw. Nayupi po ang harapang bahagi ng sasakyan. Nagkalat naman ang mga debris ng nabanggang barrier. Nahatak na ang sasakyan at naitabi na rin po ang mga nabanggang barrier. Walang pahayag sa media ang driver ng SUV at iniimbestigahan pa ang insidente. Patay naman ang isang lalaki sa Lawag, Ilocos Norte dahil sa rabies matapos makagat ng alaga niyang pusa. Ayon sa misis, Oktubre nang makagat ang mister niyang si Arnel Marcos pero hindi ho ito agad nagpagamot. Nag-self-medicate umano siya at lumipas ang ilang araw bago nagpaturok ng anti-rabies at antibiotic. Makalipas po ang ilang linggo, lumabas ang mga sintomas ng rabies tulad ng takot sa tubig at panginginig. Pumanaw po siya nitong Biyernes at agad na inilibing alinsunod sa payo ng City Health Office. Ayon sa DOH, posibleng umabot na 1 hanggang 3 buwan ang incubation period ng human rabies bago magpakita ito ng sintomas. Payo po nila agad na magpakonsulta sa health facility o Animal Bite Treatment Center kung makagat ng hayop. Hinamon naman ng para-advocates for inclusive transport ang Department of Transportation na patunayang mali ang kanilang computation na posibleng umabot sa 50 piso ang pamasahe sa jeep. Sa pagkukwenta ng grupo, ikinonsidera raw nila ang kita ng mga operator at mga tsuper para matustusan ang kanilang mga utang at pangangailangan para makapag-operate at para maiuwi pang may sapat na halaga sa kanilang mga pamilya. Iginiit nila, mapapanatili lamang na mababa ang pamasahe sa jeep dahil ang mga transport worker ang pumapasan sa gastos sa PUV modernization. Hanggat hindi raw isasama ang service contracting at hindi gumagawa ng paraan para mapababa ang gastos sa PUV modernization program, mananatiling baon sa utang ang mga operator at ang mga tsuper ay hindi raw kikita ng sapat. Una nang sinabi ng DOTR at LTFRB na walang basihan at malayo sa katotohanan na aabot sa 50 piso ang pamasahe sa jeep dahil sa modernization program. Happy Monday mga mare! Good news dahil pwede pa pong humabol ang mga gustong manood ng 10 pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival 2023. Extended kasi ang MMFF screening hanggang January 14. Last day na dapat ng film festival kahapon. Pero ayon sa MMDA, pinalawig pa nila yan dahil sa public demand. Epektibo pa rin daw ang MMFF complimentary passes. Isa pang good news ha, umabot na po sa 1 billion pesos ang kita ng MMFF. Nalagpasan nito ang kita ng MMFF 2022 na nasa 500 million pesos. Kaya naman tuloy-tuloy lang ang suporta para panoorin ang mga pelikulang kalahok sa MMFF 2023. Mga kapuso, nakataas po ngayon ang rainfall advisory sa ilang bahagi ng Bicol Region. Ayon po sa Pag-asa, apektado ang ilang panig ng Camarines Sur at Catanduanes. Magtatagal ang rainfall advisory hanggang alas 11 ngayong pong umaga. Ang maulang panahon sa Bicol Region at sa Quezon Province ay epekto ng shear line o ang pagsasalubong ng malamig na amihan at ang mainit na easterlies. Patuloy na umiiral ang amihan sa iba pang panig ng Luzon. Easterlies naman po ang mga local thunderstorm ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa. Sa susunod pang mga oras, asahan po ang pag-uulan sa ilang panig ng Cagayan Valley Region, Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Mababa naman po ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. At ngayong pong araw, nakapagtala ng 15 degrees Celsius na minimum temperature sa City of Pines, Baguio. 17.7 degrees Celsius sa Basco, Batanes. 19.2 degrees Celsius sa Tanay, Rizal. 19.7 degrees Celsius naman ang naitalang minimum temperature sa Malay-Balay, Bukidnon. Habang 22.4 degrees Celsius dito sa Quezon City.
Sangkaterbang sardinela o isdang tamban ang napadpad po sa baybayin ng isang beach resort sa barangay Tinoto, Maasim, Sarangani Province. Kanya-kanyang hakot po ang mga residente at turista para maiuwi at maibenta. Paliwanag po ng Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO Sarangani, upwelling o dahil sa circulation ng tubig sa ilalim ng dagat ang dahilan ng pagpunta ng mga tamban sa dalampasigan. Dagdag pa ng PENRO, peak season din daw ngayon ng naturang isda. Usapang kaayusan at seguridad naman po tayo sa paggunita ng traslasyon bukas at nakasalang po sa Balitang Hali si Manila Disaster Risk Reduction and Management Office Director Arnel Eustacio na Angeles. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Magandang umaga naman po. All systems go na ho ba ang protocols na inilatag po ninyo para syempre maayos at ligtas po ang prosesyon bukas? Apo, tayo po ay nakapag-simultaneous exercise na po itong nagdaang araw sa inilatag po natin na paghahanda para po sa traslasyon bukas. Okay, pero gaano ho karaming deboto ang inaasahan ninyong dadalo kaya bukas? Dahil alam naman natin, 3 taon po ito napigil, no? At sabi kang lahat, syempre, na pumunta bukas. Inaasahan nga po natin ang pagdagsa bukas ng mga deboto. Baka mag-triple po ang pupunta sapagkat nga po matagal din hindi nila nasilayan ang ating mahal na poong Nazareno. Ngayon lang po ang pagkakataon sa loob ng 3 taon at malamang po ito po ay isang mapakarating at napakaraming tao ang magpupunta po upang makilahok sa paggunita sa Traslasyon 2024. Sir, sakali ho nga may mga deboto na mga ilangan ng inyong tulong, saan ho kaya po pwede kayong puntahan? Nakakalat naman po ang ating 14 na istasyon sa ruta po ng Traslasyon magbuhat po sa Grandstand hanggang po makarating po papasok po ng simbahan. At tayo po, ang pamahalaang lungsod ng Maynila ay nagtayo po ng field hospital dito po sa may kartilya ng Katipunan upang po sa pagbibigay ng dagliang lunas doon po sa ating mga kababayan na magkakaroon po ng hindi inaasahang karamdaman o pagkahilo kung ano man po ang aabutin nila, magkakaroon po tayo dito po dadalhin ang ating mga pasyente na makukuha po ng ating mga ambulansya at mga tauhan na nakakalat po sa tulong po ng iba't ibang ahensya po dito po sa Maynila. Okay, pero ano po ang paalala ninyo sa ating mga lalahok po sa traslasyon bukas? Paalala po natin lagi, iwasan na po natin magdala po ng mga bagay na ipinagbabawal, yung pong mga inilabas ng Manila Police Department at ng Manila Public Information Office. Kung ano po yung mga bawal, iwasan na po upang hindi na tayo maabala. At siyempre po magdala lagi ng tubig upang kung sakali mo po ay ma-rehydrate kagad, kung sakali po tumindi ang araw. Sa kasalukuyan po kasi ay malulam ang kalangitan, hindi po natin alam kung ano po ang magiging kalagayan ng panahon bukas, kung magiging matindi ba po ang sikat ng araw. Kaya mas mabuti na po magdala tayo ng maraming tubig na maiinom. Pero yung pong mga bottled water lang ang dadali natin, wag po tayo magdadala ng ibang sisidlan. Okay, marami pong salamat, Director Arnel Eustacio Angeles ng Manila Disaster and Risk Reduction Management Office. Salamat po. Para po sa mga kapuso natin magtutungo pa lang dito, magandang panahon ngayon dito sa Quirino Grandstand. Makulimlim at malamig ang simoy ng hangin, kaya naman sakto para sa mga nakapila ngayon dito sa pahalik. Mga 5 minuto lamang ang kailangang hintayin ng mga deboto bago makarating sa lugar ng pahalik. Mahigpit pa rin ang pinatutupad na seguridad, nagkalat ang mga pulis at panay ang paneling ang sinasagawang paneling ng K9 ng PNP. Samantala mula nga bata hanggang matandang nakapila dito sa Quirino Grandstand para sa pahalik ng itim na Nazareno. Ang ilan sa kanilang kwento sa ulat on the spot ni Jonathan Andal. Rafi, kumpara kanina nga alas 9 ng umaga ay mas humahaba po ngayon yung pila ng mga deboto para po sa pahalik at po pagpupugay ng itim na Nazareno. Ito po nakikita niyong pila sa aking unahan. Ito po yung regular na pila. Yung nasa loob na pila, yan po yung pila ng mga senior citizen, PWD at mga buntis. Kung makikita mo, Rafi, yung dulo ng pila na ito
ay dito pa lang naman sa may malapit sa tapat ng isang hotel na katabi ng Quirino Grandstand. Pero kung titingnan natin doon sa kabilang side pa ng kalsada, pumipila dito sa pahalik. Ayon sa mga staff ng pumipila para makahaplos sa poon. May ilang naiyak ng makalapit na sa Nazareno. Ang magsasakang si Hazel mula Alitagtag, Batangas, halos 100 pirasong panyo ang ipinahid sa poon. Binili niya raw ito rito sa halagang higit 2,000 piso. Pero libre lang daw niya itong ibibigay sa mga kapwa Batanggenyo na hindi makaluwas ng Maynila. Marami sa amin yung matatanda na tsaka may sakit na hindi nakakapunta. Bigay po ito, bigay. Walang bayad? Ihahaplos, isisimba. Pasasalamat po kay Apo. Pero kahit hindi dagsa ang mga deboto, nakabantay pa rin ng maraming pulis at ang medical team. Kanina may isang 22 anyos na babae ang nahilo raw dahil wala pang kain simula kahapon. Pinakain siya at pinagpahinga bago umalis. Simula noong Sabado, 26 na ang binigyan ng atensyong medical dito sa medical assistance tent sa Quirino Grandstand. Ilan sa kanila natusok ng barbecue stick at nabubog habang naglalakad papunta sa pila ng pahalik. Meron ding napaltos daw ang paa kakalakad, pero karamihan nagpacheck lang ng blood pressure o di kaya nahilo saglit. Rafi, sa mga oras na ito ay hindi pa mabigat yung daloy ng trapiko dito sa paligid ng Quirino Grandstand. Pero sabi po ng Manila Police District, simula po mamayang alas 9 ng gabi ay isasara na po nila yung mga pangunahing kalsada sa paligid nitong Quirino Grandstand at pati sa Quiapo Church. Rafi? Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Mabibilis na balita po tayo. Sugatan ang mag-asawa mula sa Kawayan, Isabela matapos pagbabarilin ng riding in tandem. Ayon sa ulat ng pulisya, papasok na sa gate ng kanilang bahay ang mag-asawa nito pong Sabado sakay ng kanilang tricycle ng may humintong motorsiklo. Doon na binaril ng 4 na beses ang babae. Binaril din sa hita ang kanyang mister. Tinutugis na ang mga suspect habang nagpapagaling naman sa pagamutan ang mga biktima. Dead on the spot ang isang magsasaka matapos barilin din sa Villaba, Leyte. Batay po sa investigasyon ng pulisya, maghahatid sana ng 2 sako ng kopra ang 48 taong gulang na biktima nang bigla siyang barilin sa ulo ng mga salarin. Agad silang tumakas sakay ng motorsiklo. Patuloy na inaalam ang pagkakakilanlan nila. Bakit ka magpapatawad? Kung pwede ka namang gumante. Iyan po ang atake ng revenge drama series na Makiling na bagong aabangan sa GMA Afternoon Prime. Maria, yan ang mahilig. Hindi ng mithi ng pusong humihip. Huwag kang sisigaw, di ba? Iikot ang obrang ito ng GMA Public Affairs sa bidang si Almira, played by Sparkle star El Villanueva. Mahahanap niya ang mahiwagang bulaklak na mutya na magiging biyaya at sumpa sa buhay niya. Balik-tambalan si El dito at ang kanyang real-life boyfie na si Derek Monasterio. Tinik naman sa buhay nila ang mga karakter ni Thea Tolentino, Christopher Martin at Myrtle Sarosa. Makakasama rin sa bigating cast sina Lotlot De Leon, Ian De Leon, Ramon Christopher Gutierrez, TJ Marquez, Mon Confiado, Andrea Del Rosario at marami pang iba. Mamaya na ang world premiere ng Makiling, 4 p.m. po yan pagkatapos ng Stolen Life. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Ease of Paying Taxes Act. Lain po ng batas na mas palakasin ang ekonomiya at protektahan ang karapatan ng mga taxpayer. Kasama sa batas ang modernization ng tax administration, pati digitalization at streamlining ng mga serbisyo ng Bureau of Internal Revenue para mas makahikayat ng publiko na magbayad ng buwis. Ayon sa Presidential Communications Office, inaasahan na makatutulong ang batas para mas makakolekta ng buwis para pondohan ang 8-point socio-economic agenda ng gobyerno. Isa po ang Ease of Paying Taxes Act sa mga priority legislation na isinusulong ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address noong pong 2022 at 2023. Ilang oras na lamang bago ang pagsisimula ng Traslasyon 2024 at pag-uusapan po natin ang mga paghahanda dyan. Nakasalang po sa Balitang Hali si Ginoong Alex Irasga, ang Technical Advisor ng Nazareno 2024. Magandang umaga po sa inyo, Sir Alex.
Magandang umaga po, Ma'am Connie, at sa taga-subaybay ng inyong pong balitang tanghali. Opo, ano po ang initial assessment ninyo sa ilang araw na pahalik po sa Poong Nazareno sa Quirino Grandstand? Maganda naman po. Marami hong mga pumipila sa ating pong pagpupugay na natutuwa dahil mas maayos ho ngayon, mas mabilis yung kanilang proseso ng pagpila dito. And pinagpapasalamat po natin to sa ating pong mga IOS del Nazareno na nangangasiwa rito, lalo na po yung grupong Ampon at yung hong MMDA, yan hong taga City Hall at MPD. Ito po ay nagtutulong-tulong para maging maayos ang lahat ng ito. Opo, gaano ho karami kayang ihos del Nazareno ba ang inaasahan po nating makikilahok sa pagbabalik po ng traslasyon? Yung pong IOS del Nazareno na may 6 hong grupo ito, no? Libo-libo na rin naman po ito. At may kasama po tayong mga balangay na nakalatag sa maraming lugar sa Kamaynilaan, no? So kung IOS at IOS lamang ho pinag-usapan natin, siguro libo lamang ho ito na mga ngasiwa ng ating buong prosesyon. At handang-handa na ang lahat, I'm sure, no? Ano hong oras inaasahang aalis ang andas bukas? At ang sinasabi nga, may target na ho ba kayong oras? Kasi last time 16 hours inabot ito. Baka daw ngayon mas mabilis? Yung oras po ay hindi natin ma-determine dahil we are now using a new model of andas, no? Yes. Yun hong pag-alis, kailangan nating tapusin muna yung Misa Mayor na matatapos siguro ng mga 1:30. Tapos meron hong vigil. So siguro ho, bago sumikat ang araw, doon ho natin sisimulan ng ating traslasyon. And yun hong bago nating andas, hindi ho tulad nung dati, medyo mas madali ho itong itulak. Sabi nga ho ng iba natin mga IOS, para daw kami nagtutulak lang ngayon ng pushcart, no? So medyo magaang-gaang ho ito. Ari nawa, makatulong yung bago ho nating teknolohiyang ginamit dito para mapabilis at yung kakauntihong mga IOS na nasa ibabaw, yung mga tinatago nating alagad, makakatulong din para maging magaang ang buong proseso. Hindi ho tulad ng dati. Magugulat ho kayo, maabot ho ng 80 ang tao dyan sa taas. Oo nga. Ngayon hanggang 20 na lang po yung inaasahan nating tao. Oo. Actually, surprised po ako marinig na sinabi ninyo mas magaan ito dahil hindi ho fiberglass ang ginamit, di ba? Na ito ho tempered glass. Ibig sabihin, doble-doble at makapal ho ito na salamin. Hindi ho ba ito nakadagdag doon sa bigat? Tempered laminated po yung salamin natin. Mabigat po iyon. Yung isang panel binubuhat ng 6 hanggang 8 tao. Opo. 3 panel yung salamin natin. Talaga ho mabigat. Pero magugulat ho kayo dahil mahusay yung pagkakagawa ng suspension at ng gulong. Gumamit ho kami ng gulong ng forklift. Medyo magaan ho pagka tinutulak. Yun nga hong misa sinubukan natin latagan ng lubid, hinila ng 2 tao. Gumalaw po yung ating andas na itulak ng maayos. Yung gulong ba nito hong anda, pinalitan nyo rin, pinalaki ba? O yun pa rin yung dati? Bago ho ito. Bago yung ating 3 gulong at makakapalo ito. Solid po ito, hindi po ito na plat-plat. Ayan. Kagaya po ng forklift. Kaya ho kung yung pinoproblema na baka ito ay maplat, hindi ho mangyayari. No, kayang-kaya ho nito yung load ng maraming tao at yung bigat ng mga bakal at salamin sa ibabaw ng andas. At syempre, mensahe niyo ho at paalala pa rin sa ating mga deboto at iba hong makikilahok. Sabi nga nila kung may deboto, may debote. Yung mga dumadayo daw na nakainom na. Ano hong paalala ninyo dyan sa traslasyon bukas? Ang ating pong Nazareno 2024 ay hindi na ho natin nakasentro sa traslasyon. Ito ay nakasentro sa debosyon, traslasyon at misyon. Meaning, ang traslasyon po ay isang bahagi lamang ng ating pagdiriwang. Nawa, pinapakiusap natin sa ating mga kapwa deboto at mga nananampalataya. Huwag na muna tayo maging debote sa pagkakataong ito. Nawa ay pataasin natin ang antas ng ating pananampalataya. Gawin nating solemn ang prosesyon na to. Nilagyan po namin ito ng magandang mga ilaw. May sound system po ito, may mga tutugtugo ito, may CCTV din ho para doon sa sa ating crowd management. So medyo arinawa mas maging tumimo sa ating lahat, no? Na ang pairalin ho natin dito ay gawing mataas
ang antas ng kabanalan ng pagdiriwang sa halip na maging magulo at hindi desorganisado ang ating pagdiriwang. Sir Alex, maraming salamat po sa inyo pong ibinigay sa aming oras dito sa Balitang Hali. Kami po marapat magpasalamat. God bless po, ma'am. Yan po naman si Sir Alex Irasga, ang Technical Advisor ng Nazareno 2024. May ilang paalala naman ang mga eksperto para protektahan ang mga password sa social media accounts dahil tina-target na rin daw yan ng mga hacker. Payo po ng Department of Information and Communications Technology, mag-set up ng multi-factor authentication sa inyo pong mga account, kung saan po pwede kayong mag-login gamit ang biometrics tulad ng face recognition o fingerprint scan. Dagdag ng isang technology editor, gumamit din ng security key o gadget na nagre-record ng fingerprint at pwedeng i-connect sa laptop o cellphone. Payo rin po ng mga eksperto na kung nakatatanggap kayo ng mga alok na trabaho o investment, huwag ho daw basta-bastang maniniwala. Pwede ring mag-report sa Interagency Response Center Hotline 1326. Kamustahin naman po natin ang Shrine of the Black Nazarene Parish sa Cagayan de Oro City. May ulat on the spot si Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Cyril? Yes, Connie, sa ngayon, konti pa lang ang mga debotong nagpupunta rito sa Black Nazarene Parish dito sa Cagayan de Oro City. Paisa-isa ang pagpasok ng mga deboto sa Shrine of the Black Nazarene Parish. May ilang deboto sa loob ng simbahan na taimtim na nagdadasal habang wala pang isinasagawang misa. Sa ngayon, nakabukas pa ang entrance, papasok kung saan nakalagay ang imahe ng itim na Nazareno. Pinapayagan pa ang paglapit at paghawak rito bago ilipat mamaya papunta sa St. Augustine Metropolitan Cathedral na siyang sentro ng Archdiocese of Cagayan de Oro. Sa palibot ng simbahan, kita rin natin ang paghahanda ng mga kawani ng LGU tulad ng Oro Rescue 911 at Roads and Traffic Administration. May mga nakita rin tayong membro ng Cagayan de Oro City Police Office na umiikot sa simbahan para bantayan ang seguridad. Connie, paalala natin sa ating mga kapuso, lalo na yung mga pupunta rito sa Shrine of the Black Nazarene Parish dito sa Cagayan de Oro City na iwasan ang magdala ng mga ipinagbabawal na gamit tulad na lamang ng backpack at water tumbler. Iwasan rin ang pagsuot ng mga jacket at sombrero alinsunod sa mga pulisya na ipinapatupad rito. At yan ang latest, Connie. Maraming salamat, Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Trabaho alert po tayo para sa mga taga-Laguna. Magkakaroon po ng job fair ang provincial government dyan sa pangunguna ng Public Employment Service Office o PESO. Sa Biyernes na po yan, January 12, simula alas 9 ng umaga sa Metro Central Mall sa Santa Cruz. Sa mga pupunta, magdala po kayo ng resume, valid ID at ballpen. Siguraduhin din na nakasuot po kayo ng face mask at casual attire. Dumating na po sa Pilipinas ang American basketball players na sina Dwight Howard at Andre Blatch. Kabilang po sila sa players ng strong group ng Pilipinas sa 33rd Dubai International Basketball Championship. Dating naglaro para sa Pilipinas si Blatch bilang naturalized player ng Gilas, habang isang NBA champion naman si Howard. Nauna nang makarating sa bansa ang isa pang foreign player ng strong group na si Andre Robertson. Gagawin po ang torneo sa January 19 hanggang 28. Noong 2023, umabot ng quarterfinals ang koponan bago matalo sa Lebanon. Hindi po talaga maitatanggi na malaking parte ng buhay ng maraming Katoliko ang debosyon sa itim na Nazareno. Sina Jubilee Gapi at Rodelio Mendoza napa-throwback sa Nazareno-inspired pictures ng kanilang anak na si Zareus Richard. Kuha po kasi yan sa pagdiriwang ng Nazareno noong 2023 at 2024. Volunteer photographer si Jubilee habang miyembro naman ng Hijos del Nazareno si Rodelio.
Isinama rin daw si Zareyos ng kanyang lolo at lola sa pagbasbas ng mga replika ngayong pong taon. Nananatili ring matatag ang pananampalataya sa itim na Nazareno ni Jeremy Soriano, isang miyembro ng Quiapo Parish Youth Ministry. Sa kabila kasi ng mga pinagdaraanan dahil sa kanyang tumor sa utak, muli siyang magtatanghal sa Quirino Grandstand bago magsimula ang traslasyon bukas. Isa raw siya sa mga nakaranas ng anyay awa at pagpapalang hatid ng itim na Nazareno. Kaya payo po niya sa mga deboto, let go and let God. Yan naman talaga ang mensahe, di ba, ng masidhing pananampalataya. Kahit saan ka pa, pwede ka magdasal, di ba? Yes. Kaya nga sinasabi ngayon, di ba, iwas tayo doon sa pagsampa para iwas din sa disgrasya. Tsaka nakakatuwa, no, dahil ang dami talagang ginrant na hiling ni Poong Nazareno doon sa mga nananampalataya. Kaya naman, parang every year, parami ng parami yung nananampalataya kay Poong Nazareno. Ako ang panalangin ko parate, pagka ganyan, may mga pagtitipon, yung safety din talaga, Yes, di ba? Kaya ayun. sana walang magkaroon ng aberya at anumang disgrasya para po doon sa mga nananampalataya. Oo, lahat po dapat mag-ingat po para doon po sa mga sasama sa traslasyon. O pwede naman tanaw-tanawin na lang pagdaanan ka, di ba, ng anda. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Live mula rito sa Quirino Grandstand, ako po si Rafi Tima. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.